mayroong A Star is Born, an award-winning director is born sa mundo ng pelikula. Ayon, mula sa pagiging utusan, ngayon napunta sa telebisyon at napunta sa pelikula. Doon ka na talaga nakilala sa pelikula, Inang, di ba? Oo, Direk Olive talagang sa pagiging direktor. But iba ang pelikula ko rin. Bago ako mag-direct ng pelikula, never akong nakasilip. Never akong nakasilip sa film cam. Never. So, nanginginig ako sa paano ko kaya i-direct ito? Ay, ang TV, sanay ako sa 2 cameras, di ba? Pero ito, isang camera. Paano kaya yon? Tapos doon ko lang nalaman na may different lenses ang film cam. So yun, nag-crash course ako with my mentors, Mike De Leon, si Direk Marilu Diaz-Abaya, at saka si Ishmael Bernal. Yun, and I had to face my actors, di ba? Dati, PA ako nung nakilala ko si Richard Gomez. Line producer niya ako sa Kapag Langit ang Humatol. Director na niya ako ngayon. How will he take me, di ba? So I realized that ang ano pala is just be honest. So I told him, Richard, I feel intimidated with you. You're Richard Gomez, blah blah blah. Likewise, Aiko. Yun. Perfectionist ako. Mabusisi akong direktor. Matagal akong mag-shoot kasi nakakailang takes, at saka gusto ko yung precise, ganyan, precise sa blocking. Magkamali ka lang, sumobra ka lang, cut from the top, from the top, from the top. So, alam kong may tension sa set. At bubulungan ako ni Direk Rory. Maybe you should lessen the number of takes that you have. So, kung ikaw ay magkukwento, no? Not necessarily the most award-winning, no? But yung mga hindi mo makakalimutang pelikula at yung karanasan mo sa mga artista doon. Ang isa, ano? Isa? Every time I'm asked kung ano yung pinaka-difficult na pinagdaanan ko na pelikula, I would say, it's Sana Maulit Muli. Ayoko bumalik. Yung passport. Ayoko palisin. Boarding pass. Susunod ka sa akin, ha? Sana Maulit Muli, just my second film. Yun. Sana Maulit Muli kasi it was a story that was going to be shot in America. I've never been to America. I do not know the life there. So yun. So, that's one. And I'm going to handle Alea Salonga, di ba? An international star, and an Aga Mulak. And then, Direk Joey Reyes shared a very beautiful story, yun, which was written, isa yan si Direk Don, yan, isa si Direk Don sa writers, by a team of writers, no? At in 2 weeks' time, nakapag-produce ng script. But when I was reading the script, sabi ko, parang hindi ito yung kwento na gusto ko. Parang I want more from the story. Yun. Specifically, sa storya kasi, ang main conflict is coming from the parents of Leia, ayaw kay Aga. Sabi ko, ang tatanda na nila, para ang conflict ay manggaling pa sa mga magulang. So sabi naman ni Malu, who was my line producer, saan mo gustong panggaling? Malu, sabi ko, di ba dapat ang conflict nito sila na? Bilang sila. Di ba sila? Tapos yun, paano yan, Leb? Nakapag-commit na ng schedule si Leia. Aalis na tayo. Pupunta na tayo sa Amerika. Hindi ka na pwedeng mag-back out. Because I was backing out. So, punta kami ng Amerika. Malu, talagang hindi ko, talagang, kasi Mel Del Rosario went with me and we were both writing the script. Sabi ko, Malu, talagang hindi ito yung kwento, ganyan. Sabi ko, sorry, magsusorry ako kay Charo, who was our managing director. Tumawag ako kay Charo. So sinabi ko, Charles, ganto. Sabi niya, well, Olive, that's a big lesson for you. Yun lang, alam mo naman si Charing, ganyan lang mga salita. Okay, Charles, ganto na lang. We're going to wait for the comments of Leia. We're meeting her. Now, if she says that she did not like the script, pack up na tayo lahat. Sabi niya, okay. Naku, pag upo namin kay Leia, so Leia, what do you think of the script? It's awesome! Tinginan kami ni Malu, it's awesome! So wala na. Wala na. We had to proceed with everything. At saka, tumatakbo ang pera, etc., etc. Ganon din, tawag kay Aga, nabasa mo naman, grabe, Direk, kanta. Paano ko ngayon sasabihin sa kanila na hindi yan ang gagawin natin? Di ba? But I had to. Kasi hindi ko siya madirect eh. Parang
So, ang ginawa ko, ginather ko sila at sinabi kong, okay, maganda yung script na yan, pero hindi po yan ang kwento. May babaguhin tayong malaki sa kwento. Yan. So, I changed the story. And because I changed the story, we all suffered. Production suffered, my actor suffered, I suffered because binubuo ko yung kwento as we went along. Can you imagine, it was my first time in America with a skeleton crew. Pag tinatanong ako, direct, anong eksena natin bukas, hindi ko pa alam. Nagtatanong ang design, magtatanong ang anong location natin, hindi ko pa alam. Nakakaloka. Grabe. Oo. Grabe. At pag uwi ko, dahil tinapyas na piyas, di ba? Pinanood ni na Charo ang pelikula at lahat sila nagsabing, what happened to you, Olive? Ganon. What happened to you, Olive? Aayusin mo naman ito, di ba? Sabi ko, yes, Charo. Sawang-sawa na ako sa kaseselos mo and I'm sick and tired of apologizing and explaining my actions to you. Hindi na akong dating Agnes na sunod-sunuran at pwede mong diktahan. Bakit? Dahil meron ka ng Dave? So yon, inayos ko, binuo ko rin yung sana maulit muli. Tapos inedit, nung nag-final edit, sabi niya, I like this movie. Doon ako nag-breakdown. Ay. Iyak ako ang ng iyak. hirap. Di ba ang Oo, melodramatic ng buhay ko? So that's one of my most difficult movies. Oo. At saka galit na galit sa akin lahat. Galit sa akin si Aga, galit sa akin yung nanay ni Leia. But Leia was so impressed with me because I made her cry. Nung time naman na galit sa akin si Aga, kasi yun paano ba nangyayari? Nakatanga tayo sa set, etc., etc. Talaga, sabi ko sa kanya, okay, di ba nagustuhan niyo yung script? O, nagustuhan niyo yung script bukas ito yung eksena kukunin natin. O, game, babasa niyo yan kay Aga Mulak, etc., etc. Sige,